Okay, magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw muli sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito'y naabot ng mga tinig na ito. Medyo na-late po ng konti dahil po nag-malfunction po itong cellphone, pero okay po. Hindi po ito ang magiging hadlang upang ito'y patuloy na tayo po ay magsama-sama sa ating pong hahalukay ng mga totohanan mula sa Diyos. Kaya buksan natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin na tayo ay patuloy na pumailan lang sa lampas ng ating pong limitasyon upang magkaroon tayo ng lubos na kaunawaan hinggil po sa mga katotohanan na ito po ay mahahayag. So, ang topic po natin ngayon ay babalik muli tayo sa basic about the reality of the born-again Christian. Basahin ko po sa John chapter 3, verse 1 hanggang 7. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus says unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, You must be born again. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. I pray, dear God, to continue, unveil all the realities behind all this written scripture, in order that as we continue, Lord God Almighty, to acknowledge all the reality of the truth, all this truth, Lord God, will continually manifested to each and everyone's life, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God. And thank you so much, even the presence of all your heavenly host at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Thank you, Lord, even, Lord God, yung bukas na pintuan ng kalangitan at malaya po kami to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong pag-aaralan na hinggil po doon sa reality ng born-again Christian. So, bakit kinakailangan po natin na mapag-aralan ito? Dahil napakarami po ang mga tao at mga papastors na they are still ignorant concerning yung salitang born-again Christian. So, kung bakit kailangan maunawaan natin? Dahil sa patuloy na pagkakahayag nito, kung di natin nauunawaan at ito'y maituturo sa mga tao, ay malaking pagkalinlang nila. Sila ay nade-deceive. Kaya kailangan maunawaan natin upang hindi po mabilanggo ang mga tao sa maling impormasyon hinggil sa katotohanan na ito about born again. So kung titingnan po natin, ay yung salitang born again, ito po ay pinanggit ng Panginoon during the time na sila ay nagkakaroon ng pag-uusap kay Nicodemus. Actually po si Nicodemus ay isang Pharisee, but he's a member of Sanhedrin. So siya po yung Jewish Council sa Jerusalem. So, una sa lahat, kinakailangan maunawaan po natin. Ano ba itong Biblia? Actually po, itong Old Testament
ay ito po yung tinatawag na Torah book. Na dito napapaloob yung pong Torah law or law that ang binigay ng Diyos kay Moses na kailangan nilang tuntunin. So, ito po about the Torah book or the scripture ay ito yung naghahayag concerning the history of the Jewish or the Judaism. Ito yung Torah book. So, actually po, noong panahon na nandito ang Panginoong Hesus bilang tao, ay nasa ilalim siya ng batas na ito, Old Testament. Dahil ang dispensation of law, ay ito ay natapos lamang noong pumunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, na nung bumulwak na po ang kanyang dugo, ay dito na po naibukas na bago o naabulis itong batas na ito. At ito ay napalitan po ng dispensation of grace, na dito na po maisa sa katuparan yung pong sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan kay Nicodemus, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ito po yung, dito na po magkakaroon ng katuparan sa dispensation of grace. Pero itong word na born again ay hindi po naka-address sa atin bilang Gentile by nature. Tandaan po natin na meron pong dalawang remnant na nandito sa daigdig na ito, the Jewish people and the Gentiles. Sa labas ng mga Hudyo o sa Israel, ay ito po ay tinatawag na mga hintil. Anuman lahi, anumang bansa, o ano pa man organization or ano pa mang religion ang kanyang kinabibilangan, ito po ay tinatawag na mga Gentile. So, dito, bilang Gentile by nature, actually, ay hindi tayo kabahagi doon sa batas about the Torah law or the Torah book. Dahil ito pong batas na ito ay naibigay lamang sa mga Jewish people. Kaya nga, nung dumating ang Panginoong Hesus dito, bilang siya ay tao, ay nandito po sa ilalim ng batas about the Torah book. Kaya siya yung nagsabi kay Nicodemus na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ito po ay naka-address sa Israel lamang. Kaya marami pong mga nag-aaral ng banal na kasulatan na ito ay dumating maging sa mga na ipinahayag ng mga naunang mga tao, itong mga traditions na pagka tinanong mo, ang sasabihin, mga born-again Christian po kami. So, yun po kasi ang naituturo. Yun po kasi ang naipapangaral. Pero kung titingnan po natin, yung salita ng Panginoong Hesus, it is only addressed to Israel. Dahil nung nandito siya, ang Panginoon ay pumunta lamang, hindi po sa atin bilang Gentile by nature, kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya nga, kung balikan natin yung Matthew chapter 15, na nung andun yung Canaanite, na ito na babae, na ito ay siyempre Canaanite, Gentile, na ang sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin dahil ang aking anak ay pinapahirapan ng demonyo. Pero hindi po nagsalita ang Panginoon. Kaya ang sabi yung kanyang mga disipulos, palayasin mo siya dahil nag-iingay. At doon na nagsalita ang Panginoon nang sabi niya, hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga tupa, nawawalang tupa ng Israel. So, ibig kong sabihin na bakit hindi siya sumagot sa babae dahil yung panahon na lumapit ito, yung Gentile na Canaanite, ay hindi pa po, wala pa po tayong bahagi sa
kingdom ng Panginoon dahil wala pa pong redemption na nangyari in the cross of Calvary. Dahil ito pong dispensation of grace ay naibukas na ito para sa pangkalahatan. At dito lamang po naibukas ang pintuan para sa ating Gentile by nature upang tayo po ay makapasok o makibahagi sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay papasok. Kaya po yung salitang born again, ito ay naka-address sa Israel lamang. Kaya nga ito yung sinabi ni Pablo doon sa Romans chapter 11, verse 23, na ang sabi po ni Pablo, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them again. Graft them in again. So, ibig sabihin na sila kasi itong mga natural olive tree. Kaya lang, because of their unbelief na sinasabi ni Pablo, because of unbelief, they were broken off. Nabali po sila. Kaya nga, yung kanilang pagkabali, ay sila ay nawalay doon sa puno. Pero ang sabi ng Pablo, that God can grafted them again. So they will be born again in the kingdom of God. In the day of regeneration, after ng Panginoong Isus, ay pumunta doon sa cross at umakyat sa langit at bumaba siya. So doon na po mag-uumpisa yung regeneration of Israel. Noong pinaghintay ng Panginoon sila doon sa upper room. So, kaya nga, sinabi ng Panginoon sinabi po ni Pablo na tayo ay hindi kabahagi doon sa salitang born again, dahil sinabi dito ni Pablo, boast not again the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. Well, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spared not thee. So, ibig pong sabihin, na tayo po yung tinatawag dito na mga wild olive tree. Ibig sabihin na ibang puno po yung ipinanggalingan po natin. Noong naputol ang sanga ng natural olive tree, nagkaroon na po ng puwang yung pong wild olive tree o balang na olibo, na ito ay putulin doon sa puno at iyugpong doon sa naputol na sanga ng natural na olibo. Kaya nga, hindi po tayo born again dahil noong tayo po ay ipanganak sa daigdig na ito, ay tayo po ay ipinanganak under the kingdom of Satan, being a Gentile by nature, and the kingdom of Satan through the law of the flesh. Dito na po tayo ipinanganak. So, itayo yung binabanggit, maliwanag sa Ephesians chapter 2, na mga tao, makikita sa verse 11 to 13, mga Gentile by nature na hindi kabahagi sa Commonwealth, kabilang sa Commonwealth of Israel. Mga tao na ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. So, ibig pong sabihin na tayo, na from the beginning up to the crucifixion of Jesus Christ, tayo po ay kaaway ng Diyos at that time. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinukas niya po yung pintuan ng kalangitan. Yung lagi kong sinasabi, na binigay sa atin yung pong divine amnesty. Na yung sabi ng Panginoon, if the Son of Man has set you free, you are free indeed. So, doon sa cross of Calvary,
nung natalo niya po si Satan, na ating dating master, being a Gentile by nature, ay nabuksan na yung pintuan ng bilangguan na kinababarkulinahan natin. Ito yung kingdom ni Satan through the law of the flesh. At bukas na rin ang pintuan ng kalangitan, na kung tayo po ay magdesisyon to enter in, then dito tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya hindi po born again but born in the kingdom of God. Kaya kung titingnan po natin doon sa sinabi, sa usapan ng Panginoong Hesus at si Nicodemos, na ang sabi po ng Panginoon dito, nung sinabi niya, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus says unto him, "How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." So, ibig kong sabihin na ito po yung sinabi ni Pedro sa mga Israelitas noong pagkatapos na crucify ang Panginoong Hesus, namatay, ngunit nabuhay, umakyat sa langit, at dito na po naglalakad si Pedro sa gitna ng mga bahay ng mga Hudyo, at ang sinasabi niya dito na isinisigaw, nang sabi niya, "Therefore let all the house of Israel," Acts chapter 2, "know assuredly that God has made that same Jesus whom you have crucified both Lord and Christ." Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" Then Peter said unto them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call." So ito yung sinasabi ng Panginoon, na sabi niya, unless a man, except a man, be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ibig kong sabihin na born of water and spirit, ay yun yung sinasabi ni Pedro sa mga Israelitas, na anong gagawin namin ngayon? Nagawa na namin yung pagka-crucify ang Panginoon Jesus. Ang sabi niya, magsisi kayo at mabautismuhan kayo ng pangalan ng Panginoong Jesus for the remission of sins or cancellation of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, ito po, about yung pong repent na sinabi, kinakailangan na yung kanilang pagsisisi, ibig sabihin na nung nandito sila sa kingdom ng Panginoon at sila ay nag-violate, nahulog sila sa mundo nating kinaroroonan, kaya kailangan mag-repent sila para magkaroon ng regeneration. At ito na po yung maipanganak na magmuli or ma-grafted them in again into the kingdom of God. Yun po yung sinasabi rito. Kaya, repent and be baptized every one of you. Born of water, ibig sabihin na yung baptism of water ay ito po ay hindi po nabautismuhan ka at ikaw ay umahon, Kristiyano ka na, kundi ito po ay way na ikaw sa iyong pagpasok in the kingdom of God. Once you are baptized with water, ibig sabihin ito po yung pag-o-taking mo na sasabihin na pinapatunayan mo na yung pinagsisihan mo or tinalikdan mo na mundo na yung pinanggalingan as you enter into the kingdom of God, the Lord Jesus Christ, ay ibinilang mong wala ng
kabuluhan or ito ay considered na patay ka na doon. Yun yung oath-taking mo at handa ka na pumasok at tanggapin ang bagong batas na ito ay napapaloob sa kingdom ng ating Panginoon. Yun po yung sinasabing baptism of water. Hindi yung babasahin mo lang dito na kinakailangan, diba, nabasa mo na tayo ay katulad ng Panginoon nung siya'y mamatay, gayon din po na tayo ay sa pamamagitan ng bautismo ay ililibing natin ito at mabubuhay natin nakasama. Hindi po ganoon. Kundi yung bautismo ay yung oath-taking mo upang na ito ay papasok ka na to become citizen in His kingdom. At yung pagka-citizen ka nito, wala ka ng ugnayan sa mundo na iyong pinanggalingan. Kaya siguro, ibig sabihin, na andun na nakakasiguro ka na hindi ka na connected doon sa mundo na pinanggalingan mo, which is the kingdom of Satan. Kaya nga sabi dito, then, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you. Ito na yung spirit of promise na yung sinasabi doon sa Ephesians chapter 1, na inuulit ko po, itong mga Epesos ay katulad natin na sila po ay mga Gentile by nature. Okay. Gentile by nature. Bakit? Dahil itong Epesos ay ito yung pinaka-epicenter ng pagsamba sa mga Greek, sa Greek at mga Roman gods. Kaya dito po, nung pumunta si Pablo, ay kanya pong ibinahagi or ipinakita about the gospel of Christ. Kaya nung sabi ni Pablo, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So ito na po yung tatak na kung ikaw ay nag-oath taking through baptism of water, at yun yung totoo yung ginawa mo, then Jesus, when He enthroned Himself in the mortal being ng tumanggap sa ng mga tao, ibig sabihin na ito na yung dala-dala niya, the spirit of promise. Kaya nga, born of water and spirit. So doon na maboborn again ang mga Israelitas because sila ay mare-regenerate na sila, mare-reinstate sila in the kingdom where they came from. Kaya sabi ni Pedro, repent. Kaya huwag tayong dideceive sa mga nababasa po natin at naririnig natin ng mga turo ng mga traditional church. Dahil once na inangkin mo at inkinonect mo ang iyong buhay sa sinabi ng Panginoon sa mga Jewish people, ibig sabihin, isa kang traditional. So, ibig sabihin, kung traditional ka, yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga paraseyo, kanyang mga bayan, na unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So, ibig sabihin, the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law, the righteousness of the Torah book. At kapag dito mo, at alam natin na ang Panginoong Hesus, nung nandito bilang sa tao, ay nasa ilalim siya ng batas, the law that God has given to Moses. At na palitan lamang yon, na abolish lamang yon, noong pumunta na in the cross of Calvary. Bakit? Dahil maaaring mag-confuse na naman kayo dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan na hindi ako pumunta rito para i-abolish ang batas at mga propetas, kundi isa katuparan. Kanino ba nakikipag-usap? Ang sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawalang tupa ng Israel. So, ibig sabihin na ito ay sinasabi niya, naka-address sa Israel ito. Kaya nga sabi ng Panginoon na isa katuparan. Kaya nung pumunta in the cross of Calvary, at nung bumulwak ang kanyang dugo, doon na po na isa katuparan yung batas na ito ay
na ito ay yung linabag ng kanyang bayan. So, naisakatuparan niya in behalf of the Jewish people. At hindi po tayo, dahil hindi tayo kabahagi sa batas. Kaya maraming nagtatanong, sasabihin nila, Pastor, bakit yung mga nag-a-abort, malaking kasalanan nila sa Diyos. Sabi ko, hindi, dahil wala tayong ugnayan sa Diyos, bakit mo sabihin na malaki ang kasalanan mo? Tayo ay napapasailalim lamang sa batas ng lupa, at sa batas ng lupa, dito ka mananagot at dito ka mapaparusahan sa pagpapatay mo ng sanggol. Yun po yung katotohanan bilang Gentile by nature. Pero nung ibukas ng Panginoon at ibinigay ang divine amnesty sa atin, ay dito na po nagkaroon ng puwang na tayo pag humakbang tayo at sumuko, hindi mag-repent, no, kundi sumuko. Bakit tayo susuko? Dahil tayo po ay ipinanganak, hindi po the kingdom of Jesus, but the kingdom of Satan, through the law of the flesh. Dito po tayo ipinanganak, kaya kailangan sumuko po tayo upang doon sa pagsuko natin, ibig sabihin, naputol na tayo doon sa puno, original na puno na pinanggalingan natin, which is the wild olive tree. Yung balang na puno ng olibo. Kaya naputol na tayo, kaya dito na tayo mag-iuugpong sa naputol na sanga ng original na olibo upang tayo'y makibahagi doon sa buhay na nasa original na olibo, which is the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po tayo born again, kundi we must be born in the kingdom of God, not born again. Kaya nga, maraming nalilinlang. Bakit? Dahil noong nabasa yung Biblia at sinabi yung tagapagturo, tanggapin mo lang ang Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay ligtas na. At ikaw ay kailangan ma-born again ka. Hindi po ganon. Kaya ang mga tao, hindi na nila hinanap yung buhay na Kristo sa pag-aakala na yung pagbabasa nila ng Biblia at pagkikinig sa mga turo ng mga traditional na mga papastor ay sila kapag namatay na, pupunta na sila sa langit. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon na maliban kung kayo, sabi niya, ay malampasan ninyo ang mga katwiran ng mga Paraseyo, pare-parehas kayo na di makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ano ba, at inuulit ko po that the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law, the righteousness of the Torah book. Yun po yung ibig kong sabihin. Kaya kung bumabatay tayo doon sa sinasabi ng Panginoon na ini-address na sa kanyang bayan, ibig sabihin na ito ay tradisyon. Kaya nung nagkasala ang kanyang bayan at ito ay linabag nila yung batas na ibinigay sa kanila, ang Panginoon ay nanahimik ng 400 years. Bakit? Dahil yung pinakakatawan niya, which is the 12th tribe of Israel, na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapamahalaan in order to ma-exercise niya yung kanyang dominion through the Jewish people, ay nasira, nawala nung linabag nila yung batas na ito'y binigay ng Diyos kay Moses. Kaya nanahimik at hinintay yung kapanganakan ng binhi na ito'y ipinangako ng Diyos kay Abraham na ito'y ipapanganak in the city of David, which is Bethlehem, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit niya hinintay? Kasi upang yung kanyang kapanganakan through His flesh ay muling maibabalik yung kapamahalaan ng Diyos na mag-exercise yung kanyang dominion through the body of Christ. The physical body of Christ. By the way, ituturo ko rin yun later about the purpose of the body of Christ. Dahil marami po ang ignorante concerning these realities. Kaya po,
dito, nung sinabi ni Pedro sa kanyang sa mga Hudyo, repent and be baptized. Pero tayo, surrender and be baptized. Bakit surrender? Ganun po yung nung unang panahon, na kapag nagkagyera, naglaban ang dalawang kingdom to kingdom, once na natatalo itong isa, hahabulin na yan lahat at pagpapatayin silang lahat. Walang ititira dapat. Kaya lang, kung merong mang magpagumbaba at sumuko sa mga humahabol, hindi nila papatayin. Bukas ang pintuan ng kaharian nito yung nananalo kung susuko na sila. At kapag susuko sila, ibig sabihin completely, kailangan iwanan nila yung mga kultura, yung mga batas, yung mga kaisipan, yung mga turo na ito'y nanggaling sa natalong bansa, kingdom, at papasok sila rito at tatanggapin nila ang bagong kultura, bagong batas at bagong kaisipan. Yun po yung ibig sabihin. Kaya sumuko. Dahil itong mga Hudyo, kaya repent, dahil galing sila doon sa kingdom. Sila yung ibinangon ng Diyos noong paman panahon ni Abraham, na-establish niya yung great nation bilang kanyang bayan, the 12 tribes of Israel. Kaya nga yung Torah book ay yun po yung history or kasaysayan ng paglalakbay ng mga Judaism. Hanggang sila ay lumabag doon sa batas. At sila po ay kinakailangan maghintay ng kapanganakan ng Panginoon Jesus dahil nawala na yung kanyang legality ang Panginoon to exercise His dominion sa pamamagitan ng kanyang bayan. Kaya hinintay ang pangapanganakan ng Panginoon dahil siya yung magre-restore through His physical body yung legality ng Diyos para to exercise His dominion again. Kaya sabi sa kanyang bayan, you must be born again. You must be reinstated in the kingdom of God. So yun po yung ibig sabihin, hindi tayo mga Gentile. Dahil kailan lang tayo na ibukas ang pintuan ng kalangitan sa atin. Noong napunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, nung sabi niya, it is finished, ibig pong sabihin, nagawa na niya, naibukas yung pintuan ng Bartolina sa atin, na dito tayo nabilanggo through the kingdom of Satan sa pamagitan ng batas ng ating mga laman. Kaya po, makikita po ninyo na malaki po ang pagkalinlang ng mga tao. Bakit? Dahil kapag sinabi mo na sila ay born again, wala na silang puwang na hanapin at katagpuan the risen Christ. Kaya ang daming mga papastor nagsasabi, kailangan Christ-centered tayo, kailangan nasa scripture lahat ang mga sasabihin natin. Kaya nga hindi nagkaroon yung transformation ng buhay ng maging ng mga tapagturo dahil yung kanilang dinadala na itinuturo ay yung dinala ni Martin Luther na theological tradition nung siya'y lumabas sa Roman Catholic Church. At ito ay nagpasalin-salin hanggang noong 19th century, nung itayo naman ni Mr. Moody at Mr. Simpson about the Bible Institute movement. Pero kung titingnan po natin na itong tradition na ito, dalawa ang humahadlang. The religion and tradition. Upang ang isang tao ay matagpuan niya the risen Christ. Because the risen Christ, ang kanyang pagkatao, He is an omnipresent God. So ibig pong sabihin,
Hindi ko sinasabi na masama yung Biblia. Maganda, pero ayon kay Pablo, kung basahin nyo sa Galatians chapter 3, na itong scripture, ang sabi niya, inuulit ko, na noong wala tayo, sabi niya, sa pananampalataya kay Kristo, nasa ilalim tayo ng batas. Sabi niya, ngunit, sabi niya, nung dumating ang pananampalataya ni Kristo, sabi niya, pero sabi niya, yung batas ang siyang tagapagturo or schoolmaster natin upang dalhin tayo kay Kristo. At pagkatapos na dumating ang pananampalataya ni Kristo, sabi niya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kaya maraming nalilinlang dahil katulad ng sinabi ko nung Miyerkules na yung pong Biblia kasi, katulad kung mag-aaral ka ng doktor at kung ikaw ay kukuha ng doktor, dumaan ka muna sa first year, second year, ganon. At tatapusin mo yung mga requirements na mga katuruan hanggang matapos mo. Kapag natapos mo, graduate ka na at bibigyan ka na ng diploma na ito'y tanda na ikaw na ay doktor at hindi ka na nasa ilalim ng tagapagturo. Dahil alangan na nag-graduate ka na, babalik ka na naman sa first year, sa second year, sa third year, para mag-aral muli. Ganun ang nangyayari sa banal na kasulatan na binabasa, meron na pong 10 beses na binabalik-balikan from Genesis to Revelation, pero di nila natagpuan the reason Christ because they believe na yung kanilang interpretation concerning sa mga nasusulat ay sila ay naglilingkod na sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon na hindi, dahil kung itong tradition ang dala-dala mo, sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, hindi mo dinadala ang kaligtasan, kundi dinadala mo upang mabulag ang mga tao. Maliwanag, hindi po ako nagsasabi, kundi yung scripture. Kasi marami nagsasabi, Pastor, yung mga sinasabi mo, hindi po ako ang nagsasabi, meron po akong batayan. Na iba kung nasabi ko nga, kung kayo ay mga 10 taon nag-aral sa Bible School at nabasa nyo na lahat from Genesis to Revelation, bakit hindi nyo nakita? Yung nakita ko, hinggil sa Scripture. Dahil literal kayo kasi na inuunawa kung anong nasusulat. Pero tandaan po natin na ang katotohanan ay hindi po, inuulit ko, hindi po nabilanggo sa within the limitation of men. Pero the truth, it stand beyond the limitation of men. Yun yung dahilan na sinabi ng Panginoon, except a man be born again, born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ibig sabihin na yung spirit na sinasabi, born in spirit, kinakailangan matanggap mo the spirit of promise na ito'y magiging selyo mo. Pero kinakailangan mag-out ka dahil ito na yung pagtanggap mo ng iyong visa. The seal of the Spirit of God. The Spirit of promise, which is the grace of God. This is the grace of God. Kaya nga kung ikaw ay, you need to be born in the kingdom, kailangan katagpuin mo the risen Christ. In Matthew chapter 25, verse 31, maliwanag po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang bayan, na kung ang anak ng tao, sabi niya, ay bababain sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang mga banal na anghel, upang, sabi niya, to sit at the throne of His glory. And the throne of the glory of God is those people who are, na sila po yung na-establish na kanyang katawan. So, ibig sabihin, kailangan magtrono sa atin
upang i-replace yung pag-upo ni Satan sa ating physical na katawan. At palitan at damitan tayo ng kanyang espiritu, which is the Holy Ghost. Na ito ay kakulangan ng sangkap ng tao dahil nung nagkasala bilang Gentile by nature, hindi po espiritu ng Diyos ang nagmomotivate sa atin, kundi espiritu ng mundong ito at ginagamit ang ating laman upang ito ang bibihag sa ating bilang kaluluwa. Kaya, kung titingnan po natin doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, nang sabi po ni Pablo, "For we are His workmanship created in Christ Jesus, unto good works which God has before ordained that we should walk in them." So ibig sabihin, na yung pagpasok mo dito sa presensya ng buhay na Diyos, ikaw ay magiging obra maestra ng Panginoong Hesus. Pero, bago ka magawa na kanyang obra maestra, kinakailangan matanggap mo the seal of the Spirit of promise. Bakit? Dahil ito po yung initial deposit sa buhay mo. Na dito, habang lumalakad ka, in the rulership of the Spirit of God, then yung kung initial deposit ay lumalaki at lumalaki. Kaya hanggang ikaw ay magiging ganap na lumalakad na sa katotohanan ng Diyos na yung sinabi ni Pablo, "In Him we live and move and have our being." So, yung pong hinggil sa nakagisnan po natin na mundo, hindi na po ito ang magsasalita sa atin. Kundi, tayo po ay maglalakbay na sama-sama, yung mga na-born again, at tayo na na-born in the kingdom of God, will be joined together as one. At ito yung tinatawag ni Jesus na church. Kaya nga church, bakit marami yung church? Kasi inuulit ko po, church ang sabi niya, "Upon this rock I will build my church," Matthew chapter 16. Dahil maraming tao, ngunit ito ay mabubuo bilang isa para buuin ang iisang tao. Na yung tao na yun, it is the person of Jesus Christ. Kaya nga kung sabihin niya ng Panginoon, "Upon this rock I will build my body." Parehas din yun because the church is the body of Christ. Ito yung mga na-born again at mga naipanganak sa kingdom, mga Gentile and mga Jews. Dahil doon sa dispensation of grace, noong na-born again sila in the kingdom where they came from, nawala na yung tatak nila bilang Hudyo, kundi ang tatak na nila is church. At gayon din po sa atin bilang Gentile by nature, na kapag sumuko na tayo at tinanggap ng Panginoon, take note po, hindi po tayo ang tatanggap sa Panginoon, kundi siya ang tatanggap sa atin. Huwag niyong linlangin ang mga tao. Dahil kung sumuko ka sa Kanya, siyempre, titingnan ng Diyos kung tatanggapin ka ni Jesus o hindi. Si Jesus is all-knowing God. Kaya makikita nyo bakit hindi lumalago ang mga nagsasabing mga Kristiyano, pero lalo silang lumalago sa material na bagay. Yung mga karnal na pag-iisip. Dahil hindi pa sila sumuko. Ang dala-dala nila ay yung karunungan, kaalaman hinggil sa nasusulat. Kaya kailangan sumuko po tayo upang dito
Kapag nakita ng Diyos na yung affection natin o pagmamahal na ito'y nai-connect natin sa mundong ito dahil dito tayo ipinanganak, ay mailipat mo sa Kanya kasi hindi ka naman pwedeng papasok in the kingdom of God kung yung affection mo ay nandun pa rin sa pinanggalingan mo. Kaya makikita ninyo anong nangyayari. Maraming mga papastor, hindi lang marami, karamihan na nananalangin. At sinasabi, Panginoon, pagpalain mo yung aking trabaho, Panginoon, pagpalain mo ang aking business, Panginoon, pagpalain. Ibig sabihin, tayo na yung naguutos sa Panginoon. Inuutusan natin kung ano yung gagawin niya sa atin. Bakit? Dahil hindi natin, ignorante tayo hinggil doon sa katotohanan. Dahil nabilanggo na tayo doon sa pangunawa, sa nasusulat, at di natin inuunawa the only isang mga bagay na magagawa ang Diyos sa atin upang tayo ay makalabas within our limitation, because once na nakalabas ka within your limitation at pumailan lang ka beyond your limitation, ay mangyayari lamang when the Spirit of promise ay nagmanifest sa iyo. Siya yung magdadala sa iyo na dalhin ka beyond your limitation. Kaya ang malalaman mo ay yung katotohanan sa Diyos at hindi doon sa nasusulat. Kaya ang problema, ang tagal-tagal ng mga papastor, ang tagal-tagal ng tagapagturo, pabalik-balik na lang kayo doon sa pinagmulan. Na kailanman din nyo natagpuan the risen Christ. Dahil once na natagpuan nyo, meron pong proof of that. Dahil lahat ng mga nakatagpo nito ay magiging isa para sa Kanya. Ibig pong sabihin, andun na po yung pagiging na magkaroon ng, tayo po ay maging isa as one together, never united, hindi po united. Maging isa at iisang salita. Kaya nga sabi ko nga, na kung sabihin natin na Jesus is Lord, ibig sabihin, isa ka kay Kristo. Ikaw yung katawan ng Panginoon. Isa ka sa mga bububuo sa isang tao, which is the body of Christ. Kaya lamang, paano makikita ng mga tao? Ikinukondisyon na natin yung mga kaisipan nila. Na kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus, born again ka na. Karapat-dapat ka ba? Natanggapin mo siya o siya yung tatanggap sa iyo? Ikaw yung magpapakita ng iyong katapatan sa Kanya. At siya yung magtitimbang kung karapat-dapat ka. Kaya dahil kapag karapat-dapat ka, He's going to enthrone Himself into your mortal being. Na yung sinabi ni Pablo, that do you not know that your body is the temple of the living God? Dahil siya na po yung kukumpleto sa atin na yung Kanyang pangako about the Spirit of promise ay idadamit na po. Hindi na po yung kasulatan ang dito manggagaling ang ating pong pagkilos, yung pong ating pong pag-iisip at paggalaw, dahil ang sabi niya, John chapter 14, na if the Comforter shall come, which is the Holy Ghost, He will teach you all things. Doon na po, i-initiate, i-demonstrate ang lahat ng katotohanan na hindi po ito na kayang unawain ng kaisipan ng tao. Yun po yung kaganapan, katuparan ng sa Hudyo na kanila na sila ay na born again at tayo, we are born in the kingdom of God. From the kingdom of Satan to the kingdom of God, yung makikita ng sabi ng Panginoon kay Pablo noong nasalubong nung na-encounter ni Pablo ang Panginoong Hesus doon sa
daan papuntang Damascus, nang sabi ni Pablo nung siya nabulag at narinig niya, Pablo, bakit mo ako pinipersecute? Panginoon, sino ka ba? Ako, Jesus, na pinipersecute mo. Pero sabi ng Panginoon, inilabas kita sa mga taong ito, pero ipapadala rin kita in order, sabi niya, to open their eyes and to transfer them from darkness to light and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. So makita ninyo, yung kanyang tradisyon na yun yung itinuturo ng maraming mga papastor na inumpisahan pa nung before na dumating ang Panginoong Hesus, the tradition of the elders, ay yun yung itinuturo ni Pablo. Pero nung natagpuan ng Panginoon, hindi na niya ito ay kanya ng sinansala. Kaya maraming nag-persecute sa kanya. Pero anong sabi ni Pablo? I am not ashamed of the gospel because the gospel is the manifested truth in your life na ikaw yung magiging tinig ng Diyos sa mundong ito. Pagka sinabing tinig, may naririnig sila at may nakikita. Dahil kung hanggang naririnig lang at walang nakikita, ibig sabihin, puro hearsay ang dumating sa mga tao. Kaya nga, kapag ka naborn na ipanganak ka in the kingdom of God, malaking pagbabago. Na yung sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creature. Meron pong pag-uumpisa ng bagong panimula ng buhay. All things has passed away, new things have come. Pero yung mga nagsasabi na bago na ako, kapatid, kasi lasinggo ako dati, hindi na ako lasinggo ngayon. Na-dominate mo lang yung evil na nasa physical na buhay mo. Na ito'y ginawang karakter mo ng demonyo. Pero iba po yung sinasabi na new creature. Dahil pagka new creature, you will be transformed from carnality to spiritual, from darkness to light, from the kingdom of Satan, because Satan is the master of carnality, to the kingdom of God. Nababasa natin na malaking pagbabago dahil yung gospel ay hindi po yung Biblia. The gospel ay yun po yung nakikita na tinig ng Diyos na ito ay nakadamit sa sinuman, na ito'y nagkaroon ng seal of the Spirit of God, na ito'y bunga ng kapanganakan mo sa kaharian ng Diyos. Dahil sumuko ka. Dahil kung ganito ang ginagawa po natin, hindi tayo nagdadala ng kaligtasan sa mga tao, kundi tayo nagdadala ng pagkabulag nila. Makikita nyo anong sabi ni Pablo, 2 Corinthians, nang sabi niya, na ang mga taong ito, sabi niya, di nila nakita yung naabulis na bagay. At sila'y nananatiling bulag sa pagkakapasa ng lumang tipan. Kaya maraming nagsasabi, Pastor, yung New Testament ay ipinapangaral ko. Naka-address ba sa'yo? Bakit mo ipapangaral na ikaw mismo ay hindi mo pa natagpuan? Yung sinasabi ni Pablo. Yung New Testament, kung babasahin mo, lahat ng sulat ay sulat ni Pablo sa mga Korinto. Ibig sabihin, sila po yung mga taong nakatanggap the seal of the Spirit of God. Meron na pong initial deposit of the Spirit sa kanilang mga buhay, na dito ay aangat na sila until they will be completely transformed into the reality of truth. Kaya makikita nyo iba-iba ang kanyang sulat at approach sa iba-ibang mga lugar dahil iba-ibang kultura at pagkatao ang bawat mga lugar na pinupuntahan niya. Hindi maaari na ito ay magdala ka ng katuruan para i-centralize mo ang lahat. Yun yung sinasabing tradisyon.
So, ibig mong sabihin na kapag ka ikaw ay naipanganak in the kingdom of God, ikaw po yung bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Hindi po yung kapilya na lalagyan mo ng cross. Dahil kung yun pamantayan nyo na sasabihin, kasi kung may cross, pastor, alam nila na yung building ay church kasi may cross. Hindi po. Kung ikaw ay, kung ang tunay na church ay hindi po na isasalarawan sa cross o ang building. Kundi, kung ikaw ay church, ikaw yung na-born, na ipanganak in the kingdom of God. Ibig sabihin na ikaw yung church. Dahil ikaw yung church, ibig sabihin, isa ka sa bumubuo sa katawan ng Panginoong Hesus o iisang tao. By the way, tatalakayin ko yon sa susunod para maunawaan po natin. Pero itigil na natin na sabihin, kayo yung mga Gentile, huwag nyo nang angkinin yung mga sinasabi na yung pong pangako ng Diyos sa Torah book or the scripture because it is only addressed to Israel at hindi sa atin bilang Gentile by nature. Kundi nakasalalay lang tayo doon sa pagpasok natin sa kingdom ng Panginoon as we surrender ourselves unto Him. Dahil siya na po yung magsasalita sa atin. At gagawin niya tayong tinig. Kaya tayo we are the gospel of Christ. Ang kanyang tinig para sa buong mundo. Kaya yun po yung katotohanan about born-again Christian. Na ang matatawag na born-again Christian ay yung mga Israelitas. Yun yung proseso para sila ay magiging church for their regeneration. Kaya kung katayo naman, yung proseso ay yung pagsuko natin para may panganak tayo sa kingdom ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin. Kasi malaking panlilin lang. Kaya lahat ng papastor sasabihin, may bishop na nagsabi sa akin, sabi niya, pastor, sabi niya, may lisensya ka ba na mag-preach? Sabi ko, wala. Sabi niya, yun, ang sinasabi ko. Sabi ko, naniniwala ako, pastor, sabi ko, bishop, na hindi hadlang, sabi ko, wala tayong nilalabag na batas sa ating malayang pagpapahayag ng katotohanan mula sa Diyos. Kung kayo, sabi niyo na kayo ay Bible-based, marami na akong narinig niyan, Bible-based. Ang tanong, bakit hindi niyo nakita yung napakaliit na nakalanag sa banal na kasulatan concerning the heartbeat of God? The heartbeat of God is all people na igagather niya ay kailangan maging isa sila, hindi magkaisa. To be as one together. Nang sabi niya, sana Ama, sila ay maging isa, na katulad natin na isa, that the world may know that the greatest evangelistic campaign is to establish that yung iisang katawan as one together. And that is the body of Christ. At yung pong mag-establish nito ay yun yung mga na-born again na mga Israelitas at naipanganak sa kanyang kaharian na mga hintil. Na ito ay nagkaroon na ng tatak na ito ay church, the living church, the body of Christ. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin natin sa mga tao na pumupunta na sa kapilya ay mga born again na kayo. Inililihis, inililigaw ang mga tao. Kaya po panahon na magising po tayong lahat.
Dahil kung ikaw ay sabi mo pastor ka, but then dito mo ikinakabit ang mga tao sa mga salitang ito'y naka-address sa Israel, nasa traditional ka pa. Dahil ang traditional ay mga tao na nagtuturo sa Biblia with their own interpretation and knowledge. Kaya pasensyahan na po. Pero yun po, kung bakit ko tinalakay ito. Dahil napakarami pong pastor na ignorante hinggil dito. At maraming mga tao na naniniwala sa kanila. Kaya nga wala ka nang maibang marinig sa mga tao na nag-a-attend na nag-hallelujah. Sabihin mga born again Christian kami. Nasisira yung napakataas na katuparan ng Diyos sa layunin sa buhay ng tao, kundi naging ordinary na lang. Dahil yung mga nagsasabi na born again sila, wala kang makikita na i-demonstrate sa kanilang mga buhay. Kaya the only proof na tayo po ay we belong to the kingdom of God, that we are born in the kingdom of God, when the Spirit of promise has already fulfilled and manifest in our life. Yun po, dahil yun po yung tatak that we belong to the kingdom of Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat. Father, thank you so much for this day. Lord, na ito, Diyos, ay patuloy, ay binubukas mo ang pintuan upang malaman at maunawaan ang lahat. Hinggil po, Panginoon, doon sa mga kapahayagan na ito ay sinasabi mo, Panginoon, sa mga kasulatan, Panginoon. Na ito, Diyos, ay hindi po nabilanggo ang mga katotohanan na ito sa kasulatan, kundi ito po, Panginoon, ay nagkaroon po ng kaganapan sa bawat buhay ng tapat na ito'y sumuko sa iyo, Panginoon. Salamat po for this reality. At I pray to continue bless all the people na ito'y nakarinig, and there will be a great manifestation. And I pray that your wisdom shall work into their life now and forever. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.